Jim. Parang naiba yung mood ko ngayon. Tuesday. Parang sabi mo nga naiyak ka. Ba't ka naman naiyak, John? Papakita ko muna yung aking reaction. Pero bago yan. Pumunta muna kayo sa bahay namin. Ay, sa bahay namin. sa Energy FM 1067 sa ating Facebook page. Para makita po ninyo yung reaction ni Jim, yung kanyang mga kaganapan na deep inside him. Para mas imagine ninyo, makita ninyo up close. Wala na, hindi na ako nagagalit ngayon. Hindi ka na Ito na ako nagagalit. ngayon. Umiyak ako. Naiyak ka na lang. Naawa ako sa girl. Bakit ka naiyak, Jim? Pero may question lang muna ako. Oh. Pinagtapat niya ba talaga yung yung lalaki? Yung, di ba may babae siya? Buntis ba talaga? Hindi natin alam. Baka may Ang sabi, kabag lang ngayon eh. Grabe ka. Sabi nga ng mga natin, baka may kabag daw eh. Commenters natin, baka may baka may kabag kabag lang. lang, Pero nakakaawa eh. Alam mo yun ang yun ang realidad, no, pagdating sa isang relasyon. Minsan talaga kawawa talaga yung babae, no, na akala mo siya na yung mga kasama mo, papakasalan ka. Ang hirap kasi minsan may kasalanan din kasi kayo eh. Talagang kami pa yung may kasalanan, Jim. Dapat kasi Sandali lang, umayos ka. sasagutin ko, partner. Kasi anong nangyayari kasi, di ba, binigay niya yung pearly shell niya kagad eh. So, alam mo, bigla ko naisip yung lola ko. Yung lola ko kasi patay na eh. Okay. Sabi ng lola ko, yan ang mga kababaihan sa ngayong generation. Sa panahon ko pa nung that time. Oo, nung time na kumbaga, binibigay ka agad. Kaya mas okay pa ako dati na hanggat hindi pa kinakasal, hindi binibigay yung pearly shell. Oo, di ba noon? So ngayon, di ba, kawawa? Naawa ko sa girl kasi nga, nag-expect siya na siya na yung papakasalan. Oo. Diba? Doon sa emotional part na yon, nakakaawa si girl talaga. Kasi, di ba kaya nga siguro siya Gina G, ganyan. Sobrang hindi biro yung pinagdaanan. At yung lalaki naman kasi, rin to eh, no? Oportunista. Oo, hindi ko alam. Hindi rin natin alam. Kung anong rason, no? Baka naman kasi, ano pangalan natin? Wala, hindi siya nagpakilala. Diretso baka hindi siya eh. nagligo, gano'n. Baka may amoy, baka biglang naganap ng iba. Ano ba yan, Jim? Baka gano'n nangyari. Kakainis ka dyan. Pero alam mo, talagang masakit yan yung part na yan. Ang tanong niya nga sa atin, dapat daw ba niyang sabihin doon sa girlfriend na, huy, 1 week kaming nag-cloud nine ng boyfriend mo. Pero di sana, di ba, nasa simbahan na sila nagkita. Doon pa lang, dapat hindi ka na nagtanong sa amin. Dapat ginawa mo niyan eh. Di ba, andun na, magkaharap sila, di ba? Ba't mo pa ngayon tatanong sa amin? Hindi kasi, syempre, nag-aanap siya ng kumbaga nagsisik siya ng advice. Kasi baka nga mamaya masira talaga or baka naman... Sira na talaga. Kasi nga kasama ka, part ka na dyan eh. Sira na, part ka na dun eh, ng relasyon eh. Pero sige nga, explain mo sa amin, Jim, para saan ba? Yung mga lalaki kasi may ganyan eh. Well, siguro para sa lalaki lang to. Ba't kailangan ninyong dalhin pa sa simbahan, tapos ipakilala pa sa isa't isa yung ex dito sa bagong girlfriend? Para saan? May mga lalaki kasi, kumbaga parang siguro nakonsensya, kaya niya dinala sa simbahan. Kumbaga sa simbahan kasi, di ba, alam mo naman sagrado yan. Matakot ka pag dinala ka sa motel. Tatlo pa kayo doon, di ba? Hindi, ibig sabihin ko, doon niya sa simbahan para makita, doon mo malalaman talaga kung yung lalaki ay nagbago or nagsisisi. Kung sincere. Oo. Ang bilis naman ng transition. Nung isang linggo, di ba, chorva ever lang siya. Nag-kwek-kwek sila together. Maraming beses ba? Isang linggo. Morning, afternoon, evening. As in, eat all you can ng kuya mo. Yun lang. Nag-buffet pala siya. Kasalanan ng lalaki. Boplox yun. O, di ba? May problema doon. May problema doon. Tapos, after ilang araw, hindi mo manireplyan, bigla na lang mag-aaya sa simbahan. Yung pala, kasama na yung girlfriend. Anong klaseng yan? Perya yan. Pero sana yung ganti niya, yung ganti na ginawa niya sana, kinausap niya, sinabi niya na lahat ng katotohanan nandun na kayo eh. Alam mo ako, diba, nasa simbahan ka na, total, nagsisisi ka ba? O sasabihin ko na rin yung nangyari sa atin. Sasabihin ko yung mga pinagagawa natin na umaga, tanghali, gabi. Paano natin sasabihin? Tapos tatanungin niya, kayo ba ganyan ginagawa nyo? Kami, umaga, tanghali, o gabi. Eto, halimbawa, nasa nasa simbahan setting tayo Tapos nakaupo, ako kunwari yung yung letter sender natin, nakaupo ako, hinihintay ko kayong dalawa. Lord, ano kaya yung rason bakit kaya niya ako pinaghihintay dito sa loob ng simbahan? Dito dapat kami ikakasal pero ba't kaya niya ako pinaghihintay? Huwag kang mainip, anak. Hindi ka sasagot, Lord! Lord, hindi ka sasagot agad-agad! Alam ko kasi ako rin si Lord eh. Oo. Ayusin mo. Dumating ka na. Footsteps. Tugs. Uy! May utang ka ba sa akin ha? Uy, hindi yan! Hindi. Joke lang. Uy! Ex nga, uy naman to. Ano magpagala? Merly.
Merly? Para may iba naman. Merly Shell? Oh, Merly Shell. Merly Shell. Nandito ako kaya kita pinatawag kasi... Uy, nandito ka na pala. Nandito ako, kita mo ako, di ba? Hindi, Oh, medyo maitim ka. Maliwanag yung spotlight eh. Oo. Dito ako gusto kong ipagtapat sa'yo na... Teka lang, sino yung kasama mong babae? Eto lang nga, nagsasalita ako eh. Sorry. Ito yung gusto ko lang sabihin sa'yo talagang harapan to dahil nga meron na akong iba. Anong iba? Paano nangyari yun? Nandito nga tayo sa simbahan kung saan tayo dapat ikakasal, di ba? Sorry kasi ginawa ko to kasi para nakonsensya ako eh. Hindi ka ba naawa sa akin? Naawa nga ako kaya din lang kita sa simbahan eh. Gusto ma-bless pa kita. Pero, yun nga, gusto mo kong sabihin sa'yo na sorry. Ganun na lang yun. Ganun na lang yung sorry mo. Siya ba yung dahilan kung ba't ka nakipaghiwalay sa akin? Oo, mas magaling siya sa'yo. Huh? Magmahal. At may pagkukulang Alam ka rin. ba niya na isang... Huwag mo sabihin! Nakakaya. Hindi fair para sa akin. Ang kapal na mukha mo. Akala mo, ang gwapo mo. Aray, tinutugtog mo Oh, to. Gusto ko kita. Hindi pala, sorry. Hindi na pala yan ako. Pero seryoso, sa ganun, hindi... Maraming pwedeng mangyari sa simbahan. Ang hirap Ang gusto ko lang sanang nakulangan ako sa girl kasi nga, pinagtapat mo na lahat kasi harap-harapan na. Kailan pa ulit yung maghaharap? Wala na. Yun lang naman yun. Kung ako dun sa babae, dapat ipagtapat niya na rin. Kasi, pero idaan niya dun sa paraan na, teka lang ha, gusto ko lang maging fair din sa sarili ko. Kasi, wala akong kalaban-laban. Kumbaga, bigla mo kong in-invite na mag-travel, nananahimik na ako. Naka-move on na ako from our breakup Tapos, babalik ka, aayain mo ko sa travel, magiging masaya tayo, as in cloud9. Tapos ngayon, sisirain mo yung puso ko. Ayan. Tapos, i-expect mo na mananahimik lang ako. Parang hindi naman yata fair sa akin yun. Yung boyfriend mo, kasama ko last week. Yan. Tsaka dapat ang sasabihin mo, mamili ka ngayon sa amin kung sino pipiliin mo. Yun na yung pagkakataon. Papapiliin mo? Oo, ganun. Talaga? Papipiliin ko lang. Mamili ka sa amin. At least para maayos yung Sa kung sino yung pipiliin. Tapos na. Very, very important yan. Para alam mo na rin kung saan ka lulugar, ate. Oo, tama nga yan, tama. Sabihin mo na yung totoo. Yun na nga yung pagkakataon na kaharap-harap kayo eh. Siguro sasabihin ng iba, grabe naman, sasaktan mo yung sarili mo. Minsan kailangan natin masaktan para matauhan tayo. Matuto. 'Di ba? Para makita mo clearly. Kasi minsan kapag hindi tayo nasasaktan, kapag alam mo yon, kumbaga fini-feel lang natin yung mga bagay, medyo lungkot-lungkutan lang tayo. Hindi malinaw sa paningin natin at sa alam mo yon, sa feelings natin kung anong dapat natin gawin eh. Correct. Minsan kailangan natin na sabihin sa mukha natin na ayoko na sa'yo, siya yung pipiliin ko, kaya please, tigilan na natin to. Magising ka sa katotohanan. True. Kasi kawawa naman eh. Alam mo, kailangan talaga, it's a choice nga. Lagi yung sinasabi. Totoo. Mamili ka na para hindi masaktan yung, di ba? Para sila nasasaktan, di alam kung sino pipiliin mo. Sabihin mo yung totoo. At saka Jim, Mahirapan din siya eh. aminin mo, mas madaling mag-move on kapag nasaktan ka. Siguro it takes time para mag-heal yan, pero harapin mo katotohanan, nandito na ka sa sitwasyon eh. Oo. Yun lang yun eh. Diba? Tapangan mo na lang Tapangan yung mo na. sarili mo at saka talagang lakasan mo na lang yung loob mo. Yes. Kasi kapag ginamit mo yung words na yun, mamili ka sa amin. Dapat alam mo na may posibilidad na hindi ka piliin. 'Di ba? May posibilidad na piliin ka. Pero either way, Win or lose, tanggapin mo. tama. At saka alam mo kung talagang mahal ka niyan, hindi yan para papiliin mo pa. Ikaw ang pipiliin yan. Walang other options. Ikaw lang ang the only one. Correct. Kaso hindi eh. May ibang babae eh. Doon pa lang alam mo na, ay teka lang, ayoko na dapat dito. Alis na dapat ako. Tigo, Diba? ang hanap lang kasi sa kanya katawan siguro. Nag-happy-happy lang. Na-miss lang Happy-happy, yung oo. yung before. Yung chorba-chorba, ganyan. Uy, basa tayo ng Sige. comments dyan, Jim. Taas ko muna dito ha. Oo. Sabi ni Romel, Dairit. Sabi dito, kasalanan niya ng mga paputi na babae. Nako, patay tayo dyan, Lindsay. Bakit naging kasalanan ng papuputing babae? Teka. Sabi ni Sir Rain. Ayan, Sir Rain. Ano sabi dyan? Ang sabi niya, Pabati naman po dito sa HK. Malapit na po kaming umuwi. Sa'yo, ate, kalimutan mo na yung boy. Ginamit ka lang niya nung time na Makati siya. oo, tama naman, ang pagkakamali mo lang, nagpagamit ka rin. For me, forgive and forget. May makikilala ka pang mas worth it. And ang pagkakamali lang, hindi naman, ano yan?
O basta yun, may Kaya ito. makikita ka pa raw na worth it. Oo, tama. Marami pa. Kaya ano mo na lang yan. Experience. So, ito naman. Sabi nabasa mo na to, partner? Hindi pa. Si Romalib ba to? Ang balik-baliktad yung pangalan. Romalib. Ano kasi. Gagalit tuloy. Ayan, good morning, Poging Jimbo at Pretty Lindsay. At mga kapangga. Kawawa naman si girl. Wag na niya sabihin sa girl. Hayaan na niya na lang. Someday, bilis naman Babalik din yan sa guy ang masamang ginagawa sa'yo or ginawa sa'yo. Diba? Totoo naman. May karma. May karma tayo. Sabi ni Marlon, hindi lang sa'yo ate nagkasala yung ex mo, pati na rin doon sa current na girlfriend niya, nagkasala siya. Deserve din ni current na malaman niya ang totoo. O, di ba? Totoo din eh. Ito sabi ni Lamech, San Juan, pinagsawaan bago iwan, ginawang gamot, 3 times a day per week. Last pag! Oo, yun, ang sakit lang nung part Correct. na yun. Ay naku, basta learn our lesson. Di ba? Move on at mali mo, yung darating sa yung right guy na tatanggapin ka, mamahalin ka ng tunay. Naalala ko lang, Jim, sabi nga nila, di ba, lahat ng bawal, masarap. Ay, totoo yan. Diyos ko. Pero hindi lahat ng masarap dapat tinitikman, ginagawa. Tama. Diba? Ganun mo dun, ha? Totoo, di ba? Pati mo yung IG yan. I-post yan. Ay, maganda nga yan. Maganda. Hindi lahat ng masarap tinitikman at ginagawa. Minsan iniiwasan. Tama ka dyan. Minsan iniiwasan. No? Galing mo talaga Kasi dyan. kung ano yung maiiwasan, parang hindi tayo, wala tayong masaktan na iba't tao. Totoo. Ay nako, Jim, halika na! Sige. Sa lahat po ng mga bangga natin na gusto mag-share din ng kanilang story sa Lihim ng Liham, may message nyo na yan sa aming Facebook page, Energy FM 1067. At sa akin pa, DJ Jimbo. Sa akin naman, Lindsay 1067. 8:50 na po ng umaga. Maraming salamat. Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo. Sabihin mo, Energy! Baklitas! Susunod! Susunod na! Bye! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.